Ang galing ni Tatang, siguro libangan niya lang to. Ano bebe ko, kumusta ba ang tulog mo? Ha? Papasok na po si Papa. Bago pumasok si Papa, kausap ka po. At kanina nga ay sumahod na ako. Ito yung ating payslip. Ayan. So magkano nga ba ang sinasahod ko dito sa Taiwan? Po, nag-message na yung aking broker. Tapos tinawagan niya rin ako. Tapos nakausap ko na rin yung boss ko. Hindi po ako yung bang nagyayabang na mga nangyayari sa buhay ko. What's up guys? Magandang araw po sa inyong lahat. Sa video ito wala po muna tayong fishing adventure. Ngayong araw ay may pasok pala ako sa aking trabaho. Kaya bago tayo pumasok, magluto muna tayo ng ating ulamin ngayong umaga hanggang mamayang tanghali. At kukuha tayo ngayon ng ligaw na gulay doon sa labas. Punta tayo doon. Yung madalas natin kinukuhanan ng ligaw na ampalaya. Tignan natin kung meron pa kasi winter na ngayon. Ayan, kaya naka-jacket na tayo. Baka kakon wala na sa labas. Pag wala na, di bibili na lang tayo ng ating panghalo na gulay sa munggo. Hindi muna tayo mangingisda ngayon dahil may pasok tayo sa trabaho. Siguro bukas, kasi bukas pa yung day off ko, para meron na naman tayong pang ulam-ulam. Ang araw natin ngayon ay Friday, araw ng 8. Tamang tama, mamaya may sahod na. Dahil nasakto yung Agis ay Sunday. Kaya ngayon meron kaming sahod December 8. Nakalimutan ko palang sabihin yung ating tinanim dito. Yan, balik ulit tayo. Yan. Balikan natin, ito nga pala yung tinanim natin ng kamote. Para may panghalo-halo tayo sa sinigang. Ayan. Para pag kailangan natin ng mga panghalo sa sinigang na isda o kaya sinabawan, meron tayong magagamit. Tapos papaya. Kaya pala hindi na ako nakakapagtanim guys, kasi wala tayong tataniman dito sa atin dahil tinaniman na nila boss. Ayan. Ito lang, konting space lang. Yan lang. Tapos dito, ito yung madalas nating tinataniman dati, kung naaalala nyo yung ampalaya. Ngayon hindi na pwede magtanim dito dahil tinamnan nila ng halaman. Ayan. Dun sa dulo naman, try natin sa susunod magtanim ulit. Dahil tinanggal na nila yung tanim nila doon, nila boss. Yun, madalas na nagtatanim dito yung kanyang nanay. Kaya siyempre hindi naman natin pwedeng kunin yung space para pagtanim naman natin ng gulay kung nagtatanim sila ng halaman. At syempre ipapaalam din natin. Ipapaalam ko pala. Kaya pala sinasabi kong tayo palagi sa aking vlog, kasi gusto ko kasama kayo palagi. Halimbawa, magluto tayo, mangisda tayo, ayan, kain tayo. Ayan. Lagi kong ini-include yung tayo, kasi syempre kayo yung kinakausap ko, kung baga gusto ko kayong isama sa mga ginagawa ko, para na rin ako may kausap ba. Yun, so bago tayo pumunta kung saan saan, ayun, so let's go. Kumuha muna tayo ng ligaw na gulay, tapos magkape tayo kasi hindi pa ako nagkakape. At nagpakulo na rin pala ako dito ng munggo. Ayan na, kuluan na. Labas tayo. Ganda ng garden ni boss. Mini garden. Daming tanim ni boss na roses. Meron pa dun Yan pa tayong falls. Tapos yung kanilang, anong tawag dito guys? Aquarium ba?
o fish pan na maliit. Ayan. Mga nakatira ditong isda ay goldfish. Ayan. Goldfish. Let's go na sa labas. Sa mga hindi pa pala nakakaalam, ang product ko na ginagawa namin dito ay gunting. Mga sari-saring gunting. Mga electrician scissor, yung panggupit ng buhok, panggupit ng plastic, ng papel. Ayan. Tapos dito sa labas ng company na pinagtatrabahoan ko ay may ilog. Ayan. Diyan tayo pupunta. Sana meron pa. Mukhang patay na eh. Dito yung company namin, tapos dito yung kuha natin ng gulay. Sana meron pa. Oo, patay na nga oh. Namatay man. Wala nang natira. Hindi kasi nabubuhay sa winter. Ayun guys, so patay na yung ampalaya oh. Wala na pala. Kala ko meron pa tayong makukuha. Wala na tayong makukuha. Patay na pala. Akala ko pa naman meron tayong makukuha ng ligaw na ampalaya. Wala na pala. Yun. Dahil wala na guys, ang gawin na lang natin guys, punta tayo dun sa kuhanan ko ng malunggay o dahon ng malunggay. So yun na lang ang ihalo natin sa ating ginisang munggo, para hindi na tayo bibili ng gulay pa, pipitas na lang tayo. Yun. Tsaka masarap din naman ang malunggay sa munggo. Ngayon guys, nandito na tayo sa kukuhanan natin ng malunggay. Yan oh, ang dami oh, di ba? Ayun oh, puro malunggay yan oh. Yun, malunggay. Yan, dito po ay hindi nila ginagalaw yan o hindi nila inuulam. Ayan oh, ang dami no. Ayan, dito tayo kukuha guys. Parang ano nga to no. Ayan, kuha tayo. Kuha tayo dito. Kunti lang naman, panghalo lang natin. Tapos yun may mga bunga kaso ano na siya, patay na. Ayan o, patay na, matigas na. Malunggay. Panghalo lang naman natin. Ito pa oh, hindi nila ginagalaw oh. Ito pa oh. Ayun, ang dami. Yun, let's go. Okay na to guys. Kumuha lang naman tayo ng panghalo natin. Grabe, ang daming tanim ni Tatang oh. Mga gulay. Ayun oh. Ano kaya, repolyo? Ayun oh, si Tatang ngayon oh. Ang dami niyang tanim, ang sipag. Laupan. Ang dami niyang tanim oh. May mga ano rin, may mga repolyo. Yan, mabubuhay na ngayon ng repolyo dahil winter na. Galing ni Tatang, siguro libangan niya lang to kasi kakaunti lang naman oh. Hindi niya siguro binibenta yan. Hindi kasi ako masyadong mahal magtanong pag sa mga mandarin, kaya yung mga basic lang ang tinatanong ko.
Kape muna tayo guys habang tayo naghihintay maluto yung ating munggo. Yung pinapakuluan ko pa para lumambot, tapos mamaya mag-isa na rin tayo. Wala po muna tayong iluluto ngayon na isda. Munggo muna, gulay, tapos haluan natin ng karne. Paminsan-minsan din guys ay nagluluto ako ng karne. Yan. Para balance din naman sa ating katawan. Pero more on isda po talaga ang inuulam ko. Sa mga nahuhuli natin o galing sa mga nahuhuli natin, galing sa biyaya ng dagat or ilog. Ganda ng panahon ngayon, no? Maaraw, maganda ang panahon. Ngayon po ay araw na naman ng Friday. Bukas ay Sabado na naman. Tapos maglilinggo na naman, magfi-fishing adventure na naman tayo sa day off natin. Ngayon hindi pa natin day off, may pasok pa. Para meron din kahit papano tayo may upload sa ating YouTube o meron din kayo mapanood. Ngayon guys, nakaiwan na tayo ng ating mga ingredients. Ngayon guys, nakaiwan na tayo ng ating mga ingredients. Yung mga sangkap natin, yung karne. Napakuluan na rin natin yan para mabilisan. Maggisa naman tayo ngayon ng munggo. Maggisa naman tayo ngayon. Yan. Luto na yung ating munggo eh. Tayo dito sa malaki nating kawali. Bawang, tapos sibuyas. Tapos kamatis. Lagyan na rin natin yung karne. Pinagpakaluan ko pala dito guys ay hinalo ko sa kanyang sabaw. Ito sabaw ng munggo. Maglagay na rin tayo ng patis. Ito na yung ating munggo. Lagay na natin. Yan. Nilagay ko na pala yung pinagpakaluan natin ng baboy dito. May natirang kaunti. Hinalo natin para mas lalong malasa. Dagdag tayo ng konting asin. Konti lang kasi naglagay na tayo ng patis. Maglagay na rin tayo ng siling berde. Dagdagan pa natin yan ng tubig. Yan, okay na yan. Tsaka natin pakuluan. Mamaya ihalo natin yung ating malunggay. Ito na yung luluto ni paring dyan. Apritadang manok. Habang tayo nagluluto ng munggo dito, ayan na. Okay na to. Tapos lagyan na natin yung ating malunggay. Ang ating huling ingredients. And so, isang kulo pa, luto na. Kainan na bago pumasok sa work. Ano paring dyan? Ang balita? Ayos na. Nagugas siya ng kanyang lulutuan. Apritada. Yan. So, lutuin lang natin ito. Yun, kain na tayo guys. Bago tayo mag-upisang kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkain na sa aking harapan. Basbasan niyo po ito magbigay sa aking peace at pangatuan ng kalakasan. Ganun po sa aking mga viewers. Sa pamilya, ingatan niyo po sila sa araw-araw. In Jesus' name, Amen. So tara po. Saluhan niyo ako sa aking pagkain. Ginisang munggo. Yan, dahil may pasok pa tayo mamaya, kain muna tayo. Para meron tayong lakas sa trabaho. Pasok tayo ng alas 8 ng umaga. Tama-tama. Kain po tayo, kain. Wow, the best munggo. Kain po. Tama-tama sa malamig na panahon. Mabiyaya na naman ang ating araw sa malunggay. Wala muna tayong isda. Bukas na tayo magluto naman ng isda. Yung ating mga natirang huli sa rep. Tapos sa day off na tayo mga isda, yung mga Sunday.
Ilang araw din tayo hindi nakapangisda, gawa nga ng amihan. Malakas ang hangin ngayon. Tapos sobrang lamig. Kaya talagang medyo malakas sa dagat. Kasi doon tayo madalas nang isda, dagat. Gawa nga nang hindi tayo makapunta ngayon sa ilog dahil medyo busy pa sa work. Focus muna tayo dito sa dagat. Pero soon, punta rin tayo dyan sa ilog. Sama tayo dun sa ating mga kaibigan. Sa ngayon, dito muna tayo sa dagat-dagat. Munggo! Nakakamiss din ang munggo eh. Ayos. Sana mamaya gising na si Bebe bago tayo pumasok. Makausap natin kasi kadalasan tulog yun ng umaga. Kaya minsan tanghali natin nakakausap or gabi na. Pag out na sa trabaho. Kailangan natin kumain ng marami. Dahil mamaya maglilinis ako ng makina. Yun, hello, kumusta? Hello, bebe, good morning. Good morning ang baby ko. Ano, bebe ko, kumusta ba ang tulog mo? Ha? Papasok na po si Papa. Bago pumasok si Papa, kausap ka po, ha? Mamaya, tutulog ka na naman. Ha? Opo? Opo? Tutulog ka po ulit, ha? Hindi ka po ulit? Para mamaya, tutulog ka po ulit habang si Papa work po ulit. Ay! Ang cute-cute naman ng anak ko na yan eh. Hinihintay mo talaga si Papa? Ha? Bago ako pumasok? Makita man lang kita, masulyapan ko ang baby kong maganda. Opo, 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 ang cute-cute po ng baby ko na yan. Ayun na, naka-vlog ka, oh. Isasama ko ulit sa vlog, ang cute-cute mo daw. Ha? Oh, ayun po ang baby ko na maganda. Tingin sa camera, bilis. Ayun, nakatingin siya eh. Hello guys, kumusta po kayong lahat? Welcome to my vlog. Vlogger na rin po ako. Parang si Papa. Opo, vlogger na rin po ako. Ganda-ganda ko po. Ngayon guys, mag-work naman tayo. Kapitbahay lang natin yung ating pinagtatrabaho ng company. Ayan, oh. Yan lang, oh. Tapos doon yung bahay ni boss, tsaka yung packaging. Nandito lang yung dorm namin. Dito lang yung aming pinagtatrabahuan. Ayan. Dito tayo. I-preheat ko lang yung ating makina. Tapos ito yung ating product guys, oh. Gunting. Yung ginagawa ko, tinataliman ko yung gitna na. Ito pag may talim na, ito pag wala pa. Pang electrician scissor yung aking ginagawa. Yan. Tapos yun naman sa kabila, dito naman yung kanyang pinakatalim. Libo-libo yung ginagawa namin gunting dito. Ito yung pinakamolde. Saka yung pinakabala niya. Ayan. Hindi basta-basta yung natitita. Yun, paglabas, ito na, may talim na. So, work muna tayo. Break time tayo guys. Mag-out lang ako guys, tapos kuha ako ng pagkain dun kila boss. So, let's go! Ngayon guys, kain na tayo. Ito pa lang ating lunch box o yung pientang, mamaya ko na kainin ito. Kasi marami tayong pagkain, ilagay ko muna ito sa rep. Kainin na lang natin mamayang hapon.
Yan, ito ang ating pananghalian, munggo at yung kaldereta na luto ni Paring Jan. So bago tayo mag-umpisa kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkain na sa aking harapan. Maraming salamat po sa biyaya ngayong araw. Basbasan niyo po ito, magbigay sa atin sa pangatawan ng kalakasan. Ganyan po sa aking mga viewers, sa aming pamilya, ingatan niyo po sila sa araw-araw in Jesus' name. Amen. Yun. Let's go. Kain po tayo. Mamaya pala guys, sa sahod na kami after lunch. Baka hindi ko na po may vlog. For privacy na rin at saka para privacy na rin nila boss. Hindi na natin i-vlog. Papakita ko na lang sa inyo kung magkano ba yung sinasahod natin na minimum. Mamaya po pagka kuha na natin ang sahod. At mamaya may babalita po ako sa inyo regarding dun sa ating kontrata. Ay, ganun talaga ang buhay. Hindi natin inaasahan. Mamaya ikukwento ko sa inyo, abangan nyo po. Kakain muna ako, tapos pagtawas nito mamaya after lunch sahod tayo. Tsaka ako po ikukwento lahat sa inyo. Kain muna tayo guys. Yung mga kasama ko pala guys nandun sa kabilang na kain. Kain ko tayo. Niluto na natin kanina umaga. Abot pa hanggang hapunan. Ulam namin. Ayan, bigayan po kami ng ulam guys pagka nagluluto kami. Ayan, binigyan tayo ng parang dyan. Bibigyan natin siya ng munggo. Bigayan kung ano yung nandyan, luto. Bigayan kami. Share ba? Ngayon guys, kakalabas ko lang po sa aking trabaho. At kanina nga ay sumahod na ako. Ito yung ating payslip. Ayan. So magkano nga ba ang sinasahod ko dito sa Taiwan? Ayan. Nandyan po sa screen yung ating payslip. Ayan. 26,400 NT ang ating sahod sa isang buwan. Wala pa pong kaltas yan. Kung baga basic salary pa lang yan. Tapos pag kinaltasan yan, ang matitira na lang ay 23,800, tapos may mababawas pa siya na broker's fee o yung binabayad namin dun sa aming agency dito sa Taiwan. May kaltas akong 1.5, so ang matitira na lang ay mga nasa 22,300 na lang. Tapos syempre pang allowance pa natin, tsak 20,000 pababa na lang yung matitira. Yan. Ito po ay walang OT, ito lang yung ating basic salary. So ito po yung sahod ng isang factory workers dito sa Taiwan. Tapos yung overtime pala namin dito guys sa Taiwan, hindi pare-parehas. Yung iba malakas sa overtime, yung iba mahina, yung iba katamtaman. Dito sa amin, biyaya naman, katamtaman yung aming overtime. Kumbaga, meron minsan lalakas, minsan medyo hihina, ganun po. Hindi na natin ipapakita yun for privacy nga. So yung ating basic salary lang ang ating ipapakita kung magkano nga ba ang sinasahod ng isang normal na factory worker dito sa Taiwan. Ang basic salary ay 26,400. Kung sa peso yun, mga total natin, kahit sabihin na natin 1.75 times total natin 26,400. Ayan. 42,000. 46,200. Siyempre may mga kaltas pa yan. Dito pala sa amin guys, libre na yung tirahan, yung tubig tsaka yung kuryente. Wala na kaming binabayaran kasi nga kumbaga price na namin yon dun sa aming pagbalik-balik dito sa kanilang company o sa company ng boss ko. Kumbaga pakonswelo na sa amin yon. Siyempre dahil pabalik-balik na kami dito sa company nila boss, kaya linibre na yung aming kuryente, tubig at saka yung tirahan. So laking tulong din po yun. At hindi na tayo makakaltasan ng malaki. Dati nagbabayad kami, may binabayaran kami na 3,000 lahat na yun. Tirahan
kasama na yung tubig at saka kuryente. Pero biyaya ngayon, minus na yun o kumbaga tinanggal na. Kaya biyaya, kaya ito yung natitira sa atin, 23,800, balik magiging 22,000 lang sabihin natin ito. Kasi may babayaran pa tayong brokers. So sa 22,000, ang magagastos na lang natin doon ay yung ating pang-allowance plus yung ating overtime. Yun, kaya biyaya. Pero kung wala man tayong overtime, ang talagang matitira sa atin ay 22,000. Tapos syempre, siguro may mga budget tayo na 3,000 ganun. Dahil nga nangingisda tayo, marami na tayong pwedeng may ulam at pwede tayong makatipid sa ating pangingisda. Kaya minus na rin yun. Bigas na lang ang bibili natin at mga ingredients sa pang-ulam-ulam natin sa araw-araw. Kaya thanks God. Pero kung ito ay may bayad tayo sa bahay at sa iba pa, sa kuryente at saka tubig, tsak, ang matitira na lang sa atin ay minus 3,000, mga ano na lang, 19,000. Tapos syempre yung pang-allowance pa natin, padala pa dun sa Pinas, sa ating pamilya, di ba? Kaya parang konti lang ang may ipon natin pagka wala tayong overtime. Kaya thanks God, may overtime kami. Yan. Kaya biyaya dito sa Taiwan pagka tayo may overtime, malaking tulong yun. Kumbaga kung kikita ka ng 5 to 15,000 dun sa ating overtime, sobrang laking tulong na yun. At sa nagtatanong pala kung ano yung agency ko o saan yung aking agency, saan ako nag-apply sa Pinas, doon po sa Malate, Manila. Yan po yung kanilang Facebook page, yan, nasa screen. Kung gusto nyo ng legit na agency, dyan po yung isa na legit na agency. Marami naman legit na agency. Magtingin lang kayo sa website ng POAE. Marami kayong makikita na agency na legit papunta dito sa Taiwan kung gusto nyo mag-apply. At ito pala guys, hindi ko po ito pinagmamayabang or pinagmamalaki man or ano pa man dyan. Kasi may mga nagtatanong lang talaga tayong viewers na gusto ko lang syempre i-share din yung aking experience o nararanasan dito sa Taiwan. Nabubulol tuloy ako. Kumbaga, for inspiration lang ba ito para sa mga kababayan din natin na gustong magpunta dito sa Taiwan. Alam nyo kung ano yung sahuran dito, ano yung kinakaltas, ano yung pwede nyong asahan na sahod. Ayan. Ito ang pwedeng matira sa inyo. Ayan. Yung mga kinakaltas lang naman na normal dito, yung mga labor insurance, health insurance, yung income tax pala, depende yan sa company kung magkano ang ikakaltas sa inyo, magkano ang sinasahod nyo, depende po. Yung iba naman, may food allowance na binibigay, pero dito sa amin wala po. Basta yung pinakasahod ng factory worker dito sa Taiwan o yung basic salary ay 26,480 times 1.75 yun. Siyempre may mga kaltas pa yun. Yun. Yung ating overtime nga pala, uulitin ko, hindi na po natin pwedeng sabihin yon kasi for privacy. At saka iba-iba rin kasi ang overtime natin. Minsan mataas yung pasok natin, maraming oras, ganyan. Minsan kokonti, kaya hindi ko po masasabi kung magkano. So basta ang isang oras ay pumapalo siya ng 170. Pag panggabi, mas malaki. Kumbaga tumataas siya every hour. At ngayon naman guys, let's talk about my contract here in Taiwan. Ay, English yun ah. Ayun po, nag-message na yung aking broker. Tapos tinawagan niya rin ako. Ay, nag-usap na kami. Sa susunod na linggo ay pupunta sila dito at papapirmahin na ako ng aking kontrata. Yan. Tapos nakausap ko na rin yung boss ko. At yung aking pag-uwi kung kailan, hindi ko pa muna pwedeng sabihin ngayon. Pero nakapag-book na ako ng aking ticket pauwi ng Pinas. Malapit na, ilang buwan na lang. Kaya nagpa-book na rin ako ng ticket para at least maaga pa lang meron na tayong tawag doon, ticket para mas makamura pati tayo. Thanks God kasi sure na babalik tayo dito sa Taiwan. 99.9%. Kaya thank you Lord at
meron pa tayong chance na makabalik dito sa Taiwan for another 3 years of contract. Ako pala guys ay 9 years na dito sa Taiwan at i-renew po ulit yung aking kontrata. Kaya ina-update ko po sa inyo sa mga hindi pa nakakaalam. Yan. Para at least alam nyo rin, kasi malapit na rin tayo umuwi, magbabakasyon tayo, para updated din kayo sa ating buhay bilang isang OFW dito sa Taiwan. Nandito na rin lang tayo sa buhay vlogging, i-vlog ko na rin po lahat ng kaganapan, yung mga importante ba na nagaganap sa aking buhay. Yan, malapit na tayong umuwi, malapit na nating makasama si baby. So ito po ay bakasyon lang guys, magbabakasyon lang ako ng ilang buwan, tapos balik din sa Taiwan. Thanks God, meron pa tayong panahon para makapag-ipon. Dahil nga itong previous contract natin hindi tayo masyadong nakaipon, gawa nga ng nagpaayos tayo ng bahay, unti-unti natin pinapagawa. Tapos dumating pa sa buhay natin si baby, o dumating pa sa aking buhay. Kaya nga pala sinasabi kong tayo guys, kasi sinasama ko kayo. Kumbaga parang ano ko lang ba yun, expression ko yun na isama kayo. Kumbaga asahan nyo na yun na palagi kong sasabihin yung tayo. Kasi tayo, it means sinasama ko kayo. Yun na lang yung meaning nun. Malapit ko na rin makita si baby. Kailangan natin bumalik kasi kailangan nga. Kung sa Pinas naman tayo, kung doon ako magpapatuloy magtrabaho, mababa yung sahod. Kumbaga ay hindi tayo makakaipon. Gawa nga ng ang sahod sa Pinas, o yung halimbawa ako, magtatrabaho ako bilang factory worker. Sabihin na nating 12 to 15,000 sa isang buwan, di ba? Siyempre, meron pa tayong mga budget sa gastusin. Yan, si baby lumalaki na rin. Tapos gusto pa nating ituloy yung bahay natin na sana mapatapos o matapos. Hindi na natin matatapos kasi yung sahod nga mababa. Hindi gaya dito sa Taiwan na kung babalik ako, mas malaki yung kikitain ko. At pwede ko pang may pagawa yung bahay o makaipon pa ako para sa aking pamilya. Yan. Kaya minsan sa buhay, kailangan natin piliin kung ano yung mas magiging okay para sa ating pamilya. Itong mga ina-update ko sa inyo guys, ito po ay base sa aking experience. So, binabase ko siya sa mga nangyayari sa aking buhay. Yan. Kaya sa mga viewers natin, hindi po ako yung bang nagyayabang na mga nangyayari sa buhay ko. Siyempre, nandito na rin tayo sa pagbablogger. Isama ko na rin yung mga kaganapan sa aking buhay OFW dito sa Taiwan. Hindi lang sa fishing, kundi yung nangyayari din sa aking pamilya, mga big event, ganyan. Kaya maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta, kasi hindi kayo nagsasawa sa mga ginagawa nating content. Hindi kayo nagsasawang manood, mag-comment, mag-like ng ating vlog. Sobrang na-appreciate ko po yun. Yung mga, grabe, yung mga nababasa kong mga comment nyo guys, talagang sobrang galak ko po. Talagang nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Sa mga silent viewers natin na patuloy na sumusuporta, maraming salamat po sa inyong lahat. Kung wala po kayo, wala din naman ako dito sa pagbablog. Kaya thanks God kasi nandyan kayo na patuloy na sumusuporta. At sa pagbablog pala guys, syempre kumikita rin tayo kahit papano. Na ibibili natin ng mga ingredients sa ating pagluluto, sa ating catch and cook, yung mga ginagamit natin sa paglalambat, yung mga binibili natin ng pamante, pangdala, yung mga budget ba natin sa fishing. Yan, napupunuan yon sa pamamagitan ng pagbablog natin. Tapos may extra pa, yun ang pinupunta ko doon sa pinapaayos natin ng bahay, dinadagdag ko. Yan. Kaya hindi rin pa ako nagpo-for good guys. Kung aasahan ko naman yung vlog, ay hindi pa po ako ganun talaga kumikita ng ganun, yung talagang malaki. Kumbaga sapat lang ba, yung halos pandagdag lang sa ating pang-konsumo. Papasalamat pa rin ako
sa inyo kasi dahil nga sa inyo sumasahod tayo sa YouTube, dahil sa inyo nakakatulong din ako sa pamilya ko. Ipapagawa natin ang bahay. Kaya dahil po sa inyong lahat yan, sa inyong panonood. Kaya thanks God, thank you Lord. Makakabalik na tayo dito sa Taiwan. Marami-rami pa tayong pagsasamahan, marami-rami pa tayong isdang dagat na huhuliin, tilapia na huhuliin, lalambatin. Kaya samahan niyo po ako sa another chapter ng aking buhay dito sa Taiwan for another 3 years. Sana po hindi po kayo magsawa. Thanks God. Thank you po sa inyong lahat. So hanggang dito muna yung ating vlog. So see you po sa ating susunod na videos. Maraming salamat po muli sa inyo. God bless.